Update sa nangyaring pangahak sa PhilHealth, pinagkakanda ng gobyerno ang posibleng pag-target ng mga hacker sa mga individual. Kabilang sa ipinakita ng mga hacker na hawak nila, mga litrato at ATM card ng mga individual. Nakatutok si John Consulta. Natapos ang palugit ng Medusa Ransomware Group kahapon nang di nagbibigay ng halagang katumbas ng 17 million pesos ang PhilHealth. Pero hindi nangyari ang banta ng Medusa na i-upload online ang nahack na data ng PhilHealth kung di nabayaran ang ransom. Gayunman, may mga ipinakita ang grupo sa Department of Information and Communications Technology o DICT. They posted a 40 or 35-minute video showing what they got. They've got videos, one-by-one photos of a lot of people. They've got GSIS cards, including some ATM cards of PhilHealth employees. Delikado raw yan kung isa publiko. Every data that is leaked, that includes a personally identifiable information in accordance to our data privacy law, is serious. These are serious data leak kasi may picture eh. So number one, you can ascertain the name and the person. May ID eh. And then may address. At kahit wala pang inilalabas, dapat na raw paghandaan ang posibleng susunod na hakbang ng Medusa base sa karanasan ng mga nabiktima ng ilang hacker sa ibang bansa, kabilang ang Amerika. Usually ang ransomware, merong tinatawag na triple extortion scheme. Ano yung first extortion? Magbabayad ka para ibigay sa iyo yung susi para ma-access mo ulit yung data. The second extortion is sabihin nila, PhilHealth, para hindi ka mapahiya. Ito mga hawak ko, bayaran mo ko para hindi ko i-leak yung data. Pero dito kayo maganda sa third extortion attempt. Yung third extortion attempt is gagamitin nila yung mga hawak nilang datos para kontakin yung mga tao na merong silang data na. At yun naman ang i-attempt nilang i-extort. Mga individual na ang sunod na posibleng targetin ayon sa National Privacy Commission o NPC. Nagpapanggap yung tao, yung kausap natin o yung ka-text natin na kilala nila tayo, may initial information na sila. Alam niyo yung pangalan mo, alam niyo yung address mo, at kung ano pa, baka alam niya yung birthday mo. No? So, kukunin niya yung tiwala mo dahil alam niya na yun. Tapos kukuha pa siya ng more information para ma-compromise yung mga usually target niyan, bank account, mga e-wallet. Yung kinakausap yung mga contacts, kasama yun sa mga ganong identity theft at fraud na pwedeng ma-commit. Pinapayuhan na ang mga PhilHealth member at employees na magpalit ng kanilang mga password. You make sure that your password is not associated to your personal information. Kung ikaw ay PhilHealth employee, I guess, I would suggest that you change your ATM pins. Don't click a link which you think is not trustworthy. Binawi na ng PhilHealth ang nauna nitong pagkumpirma sa data breach at illegal na pagkuha ng Medusa ng datos tulad ng pangalan, address, kasarian at phone number ng mga miyembro. Sabi nito sa paglilinaw, tanging mga workstations lamang ang nakompromiso. Sinusubukan pa namin kunan ng bagong pahayag ang PhilHealth hinggil dito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.